Okay, good afternoon. Welcome to my video. So, today, meron akong hawak-hawak na tool. So, yung tawag na to is clammeter. So, clammeter, pwede siya AC, pwede siyang DC. So, may nagtanong kasi sa akin, ano daw yung tool na ginagamit ko pag magte-testing ng welding machine? Para natin malalaman daw na accurate ba yung kanyang output. Okay? So, yung mga welding machine kasi natin is may dalawang klaseng output. Kaya meron tayong AC-DC dito. Pwede siyang AC yung welding machine, pwede naman DC. Pero majority ng output ngayon na ginagamit natin, is pinaka-common na ngayon talaga, is yung DC. So, majority kasi ng mga welding machines is more on inverter na. So, ito, welding machine natin yung ARC 400. Is inverter type. Malaki to siya, inverter na. From AC to kanyang component sa loob. So converted siya, na-invert siya into DC output. So yung input niya AC, but the output is DC. So para ma-check natin yung kanyang current or yung kanyang welding output, wala kasi tayong machine na pang calibration. So yung ginagamit lang natin is yung clammeter. Okay? So ito, pwede sa DC, pwede sa AC. Then yung kanyang capacity is 600 amps. 400 amperes to siya. So kaya naman to ma-resist niya. Okay, yung kailangan natin gawin is i-on natin tong clammeter. Then set natin to, hanapin natin yung DC. Ayan, DC amperes kasi amps yung current yung i-measure natin, okay? Then kaklam mo lang dun sa output ng welding machine mo. So pag naklam mo siya, tapos naka-on yung welding machine, meron siyang digital. So makikita natin dito, pag siniset natin, lalabas yung kanyang output. Okay, pag na-on na, so set natin yung kanyang amperahe. Ito yung range niya is 30 to 400. So para ma-check natin yung kanyang 400 amperes, pinupull natin yan dyan. Pag na-full yan, mag-a-appear yung kanyang amperahe, 400. So i-weld natin siya. Clamp mo dyan sa kanyang wire, cable. Tapos nakaseto ng DC kasi DC output to. While nag-welding siya, a-appear dito. So yung magandang gamitin nyo na welding rod, dapat yung malaki, yung makaka-resist ng 400. Siguro yung rod na 5/32 4mm above, kaya niya yun na 400. So kung mag-a-appear po dito sa digit sa kanyang display na 400, then nag-reflect naman dito is yung kanyang 400. So accurate or goods yung welding machine natin. Okay? So meron naman tayong ito, pwede naman i-check natin yung kanyang OCB before natin siya i-welding. So i-check natin yung kanyang OCB. So DC volts yung ilalagay natin kasi DC naman yung kanyang output na to. DC volts, DC amperes. Okay? Para ma-check natin yung kanyang output. So clammeter yung gamit ko po, sir, ma'am. Yan. Maganda kasi yung ganito na marami kayong welding machine or may nag-offer ng welding machine. Kung meron kayong clammeter, makikita nyo yung kanyang accuracy, yung kanyang amperahe na magre-reflect dun sa model and sa makina. Kasi marami nagsilabasan ngayon na ang lalaki ng amperahe tapos ang lilit na welding machine. Pero pag naklam mo pala, naka-full na siya, tapos yung magre-reflect doon sa digital, tapos doon sa kanyang display is hindi sila parehas. Pwede naman gawin yun na manufacturer ng welding machine. Pero yung sa atin kasi, yan, mga welding machine natin, accurate siya. Kasi pangit naman yung malaki yung model mo, yung digital mo, tapos hindi naman pala accurate yung kanyang output. So nakakaya naman yun. Tapos yung isa rin na makaka-bad weld Kasi akala mo malakas, hindi niya pala kaya yung
rad na 3.2 above. Okay? Kasi yung iba kasi na nasa mga 120, 140 amperes lang. So sinagad mo siya, naka-weld, pero yung problema is yung kanyang duty cycle, yung na-max mo siya, so ano mangyayari? So mapapagod yung makina, masisira yung kanyang makina. So malaking bagay yung dapat alam natin na accurate pa talaga yung makina or yung output niya. So need natin ng mga ganito. Yun, DC kilometer, ECDC kilometer. Thank you.